Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, rumampa ng bonggang-bongga. Kung sino to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Cosmo tayo ngayon. So kanina nga, ayun nga, nagkaroon na naman ng ganap ang Miss Cosmo kung saan ang mga candidates nila ay rumampa ng bonggang-bongga sa Cruising River, di ba? At ayun nga, diyan pakabongga dahil napaka kaabang-abang ang kanilang show kanina. Ito ay yung Best of Vietnam, kung saan naman nakasuot na mga hayay ang mga candidates, kung saan dito pinapakita ang kanilang national costume na hayay, fashion show runway. So yon, so nakakaloka, sobrang panalo at sobrang ang gagaling ng mga candidates. So yung venue nila, so nung nakaraan taon at saka this year, medyo magkaiba. So panalo to. It's to sa mga inaabangan na show ng Miss Cosmo, sa Miss Cosmo, di ba? At ayun, ang galing lang ng mga candidates dito kasi talagang makikita mo yung kaseksihan nila, yung character nila, at higit sa lahat ay yung kung paano nila i-execute yung national costume ng Vietnam, yung national dress na talagang napaka-elegante ng dating. So, dapat ang galawan mo din dito talaga sobrang elegante kasi lalabas na yung kaseksihan mo sa kung paano mo dinadala yung damit, di ba? At ayun nga, napaka-bongga kasi lahat sila nabigyan ng chance, lahat sila nabigyan ng spotlight. At hindi nagpahuli dyan ang ating pambato na si Chelsea Fernandez, kung saan naman nakita naman natin kanina ang ganda niya sa kanyang kasuutan, di ba? Bumagay sa kanya yung color na choices niya, tapos yung ayos ng hair niya, at yung makeup niya. Nagmukha talaga siyang very Vietnamese. So, ayun ang panalo kay Chelsea. Sa kanilang mga candidates, iba yung liwanag ng mukha ni Chelsea, no? Parang may dala siyang ring light. So, in fairness, sa perfect na makeup ni Chelsea Fernandez, na parang kung titignan mo, umangat talaga yung beauty niya, di ba? Kaya naman, sa performance, ay hindi rin nagpataob ang ating pambato. Diyos ko naman, questionable pa ba ang performance ni Chelsea Fernandez? Talaga namang kabugera yan. Pag gumalaw na si Chelsea, asahan mo yan, ibibigay niya yung 100%. Kung artihan din naman ang pag-uusapan, ay nako, wala kang masasabi dahil talaga i-emote niya yan ng bonggang-bongga. Katulad ng ginawa niya kanina, kung paano niya nirampa yung damit ng Vietnam, di ba? So talagang feel mo talaga, mafe-feel mo sa kanyang emosyon, mafe-feel mo sa kanyang galawan, mafe-feel mo sa kanyang mga eksena, kung paano siya tumingin, kung paano siya ngumiti. Talagang ramdam mo, di ba? Yun ang maganda kay Chelsea Fernandez. Alam kung paano mag-execute sa isang show, di ba? Kaya wala akong duda kung execution din naman ang pag-uusapan ay nako, talagang binibigay yan ng 100% ni Chelsea Fernandez. Kumbaga sobrahan niya pa yan. Kaya nga sabi ko nga, ito si Chelsea talaga pwede dito sa Miss Grand Kasi talagang ramdam mo talaga yung eksena niya, ramdam mo yung palo niya, ramdam mo kung paano siya mag-execute, di ba? Yun yung bongga dito kay Chelsea Fernandez. And nakaka-proud, di ba? Kaya naman kanina sa execution na pinakita niya ay nako, hindi nagkamali ang lahat. Napiliin siya sa top 5 ng the best in Haidiao runway of the Miss Cosmo Beauty Pageant, di ba? Haidiao. Ewan ko, anong big kasi naloloka ako. So, syempre, ang mga pumasok ay si
Vietnam. And natural sa dapat ang isa sa mga top 5. Pag wala dyan si Vietnam, lokohan na. Kasi 'di ba, kung meron mang perfect na magsusuot ng damit niyan, yung traditional dress nila, wala nang iba kundi si Vietnam. Pag nanalo dyan yung ibang bansa, tapos wala dyan si Vietnam, umalis na. Maloka dapat ang Vietnamese. Kasi kung meron mang perfect na kung paano gumalaw, nakakaalam kung paano ba ibigay yung tamang execution niyan, wala nang iba kundi si Vietnam. Kasi taga-Vietnam siya. At yung execution niya dyan, yun yung importante. Di ba? So, maloka ka kapag hindi. So, si Vietnam ang isa sa mga pumasok. And then, pumasok din syempre si Bahamas. Diyos ko, ang ganda ni Bahamas. Mukha siyang Black Barbie, in fairness. Bumagay sa kanya yung suot na kulay ng kanyang kadamitan, di ba? And then, syempre, hindi din nagpahuli si Ecuador. So, si Ecuador, Diyos ko naman, magugulat ka pa ba kay Ecuador? Talagang bagay na bagay din sa kanya. Kahit pa sabihin natin yung kulay niya ay hindi ganun kabongga, pero the way kung paano niya dalhin, nako, ang ganda. Bumagay sa kanya yung pink na dress na, alam mo yon, na nagmukha siyang Barbie, Black Barbie. And then, gusto ko yung execution, gusto ko yung drama niya, gusto ko yung emote niya. And then, si Peru, Diyos ko, si Peru, nakakaloka si Peru, may pasombrelo pa, at alam mo yun, napaka-elegante, napaka-donya ng dating. Kumbaga parang isa siyang mayaman na babae na, alam mo yun, sobrang ang elegant ng pagkakasuot niya. And then, ayun nga, si Philippines. Yes! Hindi na mawawala siya si Philippines. Diyos ko, sa ibinigay na drama dyan ni Philippines na kung paano niya execute yan, di ba? 100% talaga with the heart. Di ba? Natural. Mapipili nila yan. Magwawala na talaga ako pag hindi pa nila napili si Philippines. And congratulations, syempre, kay Chelsea Fernandez na napakagaling ng kanyang performance dito kanina at natuwa ako kung paano niya i-execute yung sarili niya ng bonggang-bongga. Talagang nilalaban talaga ni Chelsea Fernandez, no? So, yan. At nakakaloka. Bukod pa dyan, nagkaroon pa siya ng photoshoot with Tekot ba? Yung reigning Miss Cosmo, si Miss Indonesia. So, nagkaroon siya ng photoshoot with them. Na talaga namang sobrang hindi nagpahuli ang beauty ni Chelsea Fernandez sa dalawang queens na to. Yung first runner-up at saka nga si Kitot ng Miss Cosmo 2024. So, yon. So, talaga namang hindi nagpakabog ang beauty ni Chelsea Fernandez sa kanila. So, talagang nilamon yung mga ganda ng mga halimaw na to, charot. Nilamon yung ganda ng mga beauty nila. So, kung gandahan din ang pag-uusapan, umangat ang beauty ni Chelsea nang dumikit sila. Ang hirap nga sabayan ng ganda ni Chelsea. Ewan ko ba, hindi talaga ako na-impress sa beauty talaga ng mga Cosmo Queen, pero natutuwa ako sa kanila kasi sobrang in fairness naman sa kanila, di ba? Talagang very impactful ang kanilang mga beauty at ang kanilang mga confidence. Yan. And then, Chelsea Fernandez, ato nga ang sabing gano'n, si Chelsea na kaya ang susunod na reyna kay Kitot. To be honest, mas maganda si Chelsea Fernandez at parang feeling ko dapat. Yes. So, naniniwala ako na dapat si Philippines talaga ang mag-title dyan. Kasi, Diyos ko naman, binigay na ni Chelsea Fernandez lahat-lahat. Ano pa ba ang gusto ng organization? Di ba, parang nilalaban na ni Chelsea ng todo-todo to. At ayun, so dapat siya talaga ang mag-uwi ng corona. So parang feeling ko siya yan. Kasi iba yung dating ni Kitot na talagang
ni Chelsea Fernandez eh. Nilalamon niya talaga yung kahit wala pa siyang ginagawa. So, in fairness, maraming magaganda sa Miss Cosmo. Ayun nga, kanina naloka ako kasi hindi na nakuha si Brazil. So, yun. Kasi di ba consistent na si Brazil na nakakapasok sa top 5. Eh ngayon, nakapasok sa isang challenge sa si Chelsea Fernandez doon sa national costume. Plus dito sa runway show nila sa cultural dress ng Vietnam, nakapasok sa top 5. So parang quits na sila, di ba? Kaya, ay nako, I'm so excited dahil lumalakas na ang laban ng ating pambato na si Chelsea Fernandez at parang feeling ko nagsimula na talaga siyang magliyab ng bonggang-bongga. Yung parang feeling ko, kumbaga, ibinibigay niya na yung talagang tinutodo niya na. So, let's see. I'm so excited sa prelim, di ba? At malapit na yun. Hindi ko lang alam kung may event pa ang Cosmo bukas. Pero natutuwa ako na nakikita natin na talagang iba na ang datingan ni Chelsea at lumalaban talaga ng bonggang-bongga, no? Hindi lang sa botohan. Sa botohan naman, ang update doon ay naka 4 million votes na ang ating pambato at parang feeling ko mahirapan na silang habulin yan. Kaya lang mahabol talaga sila. Yung sino bang kumahabol sa kanya? Si Vietnam. So parang feeling ko hindi na nila maabutan si Chelsea Fernandez. And let's see. Feeling ko mahihirapan na silang habulin. So let's see. So yon. So kayo guys, ano ba? Natuwa kayo dahil nakapasok sa top 5 kanina ang ating pambato? Kung ako tatanungin ninyo, of course, tuwan-tuwa ako. And congratulations syempre kay Miss Philippines, Chelsea Fernandez at sa mga pumasok. Ayun. So, grabe. Panalo ang eksena, panalo ang galawan, at mabuhay ang Pilipinas. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo? Tingin ba ninyo kukuha ba ng corona ang ating pambato dito? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.